Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today, Cancer. Pauna mensahe ninyo ay pink opal. Ayan, be kind to yourself, Cancer. Be kind to yourself. Wag naman kayong masyadong stricto sa sarili ninyo, no? Bigyan nyo naman ng konting room ang sarili ninyo para makapagpahinga, para makapag-relax, no? Makapag-rejuvenate, yung gano'n. Kasi parang work kayo, Cancer, no? Yan ang napipick up ko dyan. Parang super duper sipag kayo at maaring kasi meron kayong mga goals, no, na gusto ninyong abutin, kaya talagang super work kayo para marating ninyo yon. So parang napipressure na siguro din ang sarili ninyo, napipressure na din kayo dahil siguro sa mga goals din na siniset ninyo for yourself, no? So ito ang reminder sa inyo, be kind to yourself. Huwag nyo naman pahirapan ang sarili ninyo. Kung pagod na kayo, mag-relax kayo. Kung gutom kayo, ikain ninyo yan. Give yourself time para mag-rest, no? Kung antok na, itulog nyo na yan. Huwag nyo nang pilitin ang sarili ninyo na magtrabaho pa, mag-isip pa, mag-discarte pa, no? Give it to yourself then, Cancer, no? Be kind to yourself. Huwag naman masyadong stricto sa sarili ninyo, okay? What else? We have appetite. Get out of your comfort zone. Maybe there is an opportunity dito, Cancer, na kumakatok sa inyo that is requiring you to get out of your comfort zone, no? Maybe din talaga, ito na din yung opportunity ninyo para mag-thrive kayo, para mag-grow kayo, para subukan ninyo ang bago naman, you know? Yung mga bagay na hindi pa ninyo nagagawa before, no? O hindi pa ninyo nasubukan ever, no? So maybe this is the perfect time then para gawin din ninyo yon, para din na mag-evolve din kayo into the best version of yourself. Kasi 'di ba yung mga bagay or sitwasyon na sobrang bago sa atin, no, na mga let's say for example mga ngayon pa lang natin may experience, no? Yun yun ang way para matuto tayo. Yun ang way para magkaroon tayo ng wisdom, ng learnings in life, no? Kasi bago sa atin. And kung ano man ang journey natin na pagdadaanan dyan, yan ang magiging teacher din natin, no? In some way. So, what else? We have the Unakite, live in the now. Ayan, so live in the now. This is a very beautiful reminder for some of you, Cancer. Kasi maaaring ang iba sa inyo is still so attached to what is in the past already, to what is already done, no? At maaari din ang iba sa inyo is so focused naman on the future. So focused naman sa pagpaplano para sa future. Maaring puro na lang para sa future, no? Maaring ganun ang ganap. Kaya, iniimbitahan kayo dito to be realistic and live in the here and now, no? Kasi, para naman ma-enjoy ninyo ang mga bagay-bagay na nag-unfold sa buhay ninyo sa ngayon, para ma-appreciate ninyo ang mga bagay na nag-unfold sa buhay ninyo sa ngayon. So, live in the now, experience it, enjoy it, embrace it, no? May tamang panahon para dyan sa pag-aasikaso para sa future. Meron din naman tayong panahon para sa kung ano ang meron sa ngayon, no? The powerful time is the now, Cancer, no? Remember that, na sa ngayon, marami tayong magagawa. Sa ngayon, mapapaganda natin ang buhay natin. May magagawa tayo para mag-improve ang mga sitwasyon natin, mabago natin ang sitwasyon, magkaroon ng adjustments, no? At yung tapos na, wala na tayong magagawa dyan. Wala na tayong control over that. That's done. Sa future naman, wala din tayong control because we don't even know what's coming towards us tomorrow, diba? Tomorrow is never promised. Kaya,
hindi natin alam ano ang mangyayari bukas, 'di ba? Kaya ang most powerful time is the now talaga. Dahil nandito nakikita natin ang mga nangyayari, mayroon tayong magagawa, no? So yun ang invitation para sa inyo. Maging realistic, no? So we have Christ phrase, allow yourself to receive. Ayan, Cancer. Hindi pwedeng puro kayo yung magbibigay. Hindi naman pwede na kayo lagi lang yung magbibigay, no? Give and take, di ba? Yun ang may kasabihan nga na give and take ang magandang gawin natin lagi. There is generosity energy at play all the time, di ba? Constant yun na generosity energy. Sometimes, di ba, tayo yung nagbibigay, tayo yung nag-share ng kung ano ang blessings na meron tayo. There are times as well na we have to receive. There are times also na kailangan naman na tayo naman yung humingi ng tulong, tayo naman yung tumanggap ng tulong ng iba. Kaya parang dito yun ang advice sa inyo dito. Allow yourself to receive naman dahil entitled naman din kayo, Cancer, to receive, no? Hindi lang kayo yung puro give. You also need to receive kasi with that as well, no? Hindi lang yun para sa'yo, no? Hindi lang yun para sa'yo. Para din yun doon sa nagbibigay sa iyo. Kasi when you are allowing yourself to receive something, no? Kung ano man ang ibibigay ng ibang tao sa inyo, whatever form that is, you are also allowing them, no? To express their concern, their love para sa inyo. Kasi pinapayagan mo din sila na magbigay sila sa iyo. Pinapayagan mo din sila na maging generous din, maging compassionate din towards you. Diba? So, hindi lang ito one way, no? Na sitwasyon. Hindi lang ito yung kayo lang ang makikinabang dito dahil kayo ang magre-receive ng something. But also kung sino ang nagbibigay sa inyo, pinapayagan nyo din sila na maging mag-express din sila ng kanilang compassion sa inyo, nag-express din sila ng pagka-generous nila kasi pinapayagan mo sila, no, na magbigay din sa iyo, natanggapin mo din kung ano ang meron silang pwedeng ibigay. So what else? We have tourmalinated quartz. Get out of your own way. Self-sabotaging ito, Cancer, no? Merong nagsiself-sabotage dito sa inyo. Kaya get out of your own way dito, Cancer, no? So maaring ang iba sa inyo nagne-negative mindset dito, no? Nagne-negative mindset. At kasi yung negative mindset na yan, that is barrier, no? Barrier yan between you and your success, between you and the blessings, between you and your genuine happiness, no? Barrier yan. Kaya tanggalin na ninyo yung mga negative thoughts, negative feelings, emotions ninyo because yan ang magpe-prevent sa inyo from moving forward sa buhay ninyo. That is preventing you from being happy, from being blessed, no? Kasi yan parang kung negativity lang ang nasa isip ninyo, na nararamdaman ninyo, walang nakakalapit dyan na positibo, diba? Kasi nandyan siya, nakakongkreto ang paa niya ng negativity na yan sa inyo. That is parang walang nakakapasok na blessing, walang makakapasok na positive situations, positive experiences dahil napiprevent ng negativity na yan, no? Kaya yan, tanggalin nyo na, no? Tanggalin nyo na as much as possible. Transmute your negative thoughts, your negative feelings, emotions into positive ones so that lahat ng biyaya na dapat na makarating sa inyo ay makarating na sa inyo. Lahat ng magagandang experiences, magandang pakiramdam, no? Yun ang dumating sa iyo. Happiness, yun ang dumating sa iyo, no? Cancer. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin ang mga mensahe ninyo for today. Scorpio, pauna mensahe ninyo ay aventuring. Ayan, create your own luck. Ayan. Alam nyo na yan kung paano ninyo
ma-attract yung swerte sa inyo, 'di ba? Alam niyo na kung paano 'yan, tanggalin ang mga negativity, mag-focus kayo sa positivity, mag-focus kayo sa positive mindset, prosperous and abundant mindset. Gamitin niyo yung inyong mga talents, skills and gifts dito, no? At i-capitalize niyo doon kayo doon kayo yun ang gamitin niyo, no? Yung mga capabilities ninyo, no? Dahil alam nyo naman na you have all it takes, diba? Para magtagumpay kayo. Gamitin nyo yun. Ang mahalaga, tanggalin ninyo yung mga negative thoughts, feelings, and emotions ninyo. Nang sa gayon, lumapit sa inyo yung swerte, lumapit sa inyo yung positive energies, no? Mabalot kayo ng positive energies. Nang sa gayon, talagang lahat ng good luck ay pumasok sa inyo. Yung fortune pumasok sa inyo, no? So, we have pyrite, let the money flow in. Ayan na nga, no? Kaya napakahalaga talaga dito, Scorpio, mag-focus kayo sa positivity lang, no? Positive energies ang kailangan ninyong ibalot, no? I-wrap ninyong sarili ninyo sa positive energy nang sa gayon pumasok sa buhay ninyo ang lahat ng swerte. Pumasok sa inyo yung lahat ng good luck and good fortune katulad nito. Money flow in. Let the money flow in. Kaya nararapat lang na para pumasok sa inyo ang pera, pumasok sa inyong financial opportunities, financial blessings, it is extremely important for you to release, no? Anything and everything that doesn't serve your highest good anymore, yung mga negative thoughts, feelings, and emotions, because that is a barrier, no? Barrier yan between you and that money, between you and financial blessings, between you and your happiness, between you and kung ano man ang mga goals ninyo, yung gano'n, ano? Kaya tanggalin ninyo yan, yung mga barrier na yan, tanggalin ninyo yung mga hindi magandang pakiramdam. Nang sa gayon, ano, easy peasy lang, no? Clear ang path na para pumasok ang perang ito. Pumasok yung mga financial blessings, ang financial opportunities, and other good things sa buhay ninyo. Okay? So, tanggalin na yung mga, mga lack mindset, yung mga negative feelings, thoughts ng mga yan. So, tanggalin na yan, ano? Para pumasok, walang makasagabal sa pagpasok ng swerte, pagpasok ng blessings ninyo, pagpasok ng kaperahan na yan, no? So, agate, get back into balance. Ayan. So, you need to get grounded, no? Scorpio, maaring busy kayo lagi. You have no time to get grounded. Kaya, siguro you're all over the place. Hindi din naman kayo nakakapag-concentrate sa inyong mga ginagawa masyado. Kasi nga, aligaga kayo. Maraming laman ang utak ninyo. Maaring ganon. Kaya, you need to ground yourself. You need to get the balance back in your life. Nang sa gayon, maging maaliwalas muli ang pag-iisip ninyo, ang nararamdaman ninyo, mas makakapag-concentrate kayo, mas makakapag-diskarte kayo ng mas maayos, no? Kaya naman, kailangan ninyo na magmuni-muni kayo, mag-solitude kayo, mag-reflect kayo, spend time alone, para nang sa gayon, ma-figure out ninyo ano yung mga basura na lang sa sarili ninyo, sa isip ninyo, no? Yung mga nagpapagulo na lang ng isip ninyo, hindi naman yung kailangan na sa buhay ninyo, pero nandyan pa, nakikisiksik pa, no? So, kaya maiisip ninyo yan, ma-figure out ninyo yan when you spend time alone, no? Wala kayong kausap, wala kayong gadget muna, mag-meditate kayo. That is going to help you talaga na maibalik ninyo ang balance sa sarili ninyo. Kasi makakapag-declutter kayo ng mga negative energies, no? So, what else? We have malachite. It's time to transform. Ayan na nga. It's time to transform. Panahon na para sa pagbabago. Panahon na para simulan ninyong baguhin ang takbo ng isip ninyo, no? Yung mindset ninyo, no? From lack mindset, from negative mindset, i-transform nyo na yan, i-transmute nyo na yan into positivity lang, no? Yung mga ganon, there are things, there are situations siguro na kailangan nyo na din baguhin, alisin sa buhay ninyo, maring ganon, no? So, you really need to,
go through your feelings, thoughts, and emotions dito para ma-figure out nyo din kung ano yung kailangang pagbabago na gagawin ninyo sa iba't ibang parte ng buhay ninyo para mas maging masaya kayo, para mas maging matagumpay kayo, yung mga ganon. So, magagawa nyo lang yan kapag mag-isa kayo. Magagawa nyo lang yan kapag nag-meditate kayo, makiklear out yung isip ninyo, yung damdamin ninyo, no? So, makikita ninyo dito kung ano yung mga kailangan ninyong gawing pagbabago para mag-evolve kayo, no? Into the best version of yourself, para mag-evolve din ang inyong sitwasyon into a way better situation, no? Scorpio. So, what else? We have turquoise. Prioritize your health, Scorpio. Prioritize your health dahil siguro talaga sobrang marami kayong ginagawa to the extent na hindi na ninyo naaalagaan ang inyong sarili. Maari nga siguro dito na kulang na ang tulog ninyo, no? Kaya most likely siguro may mga nararamdaman na kayo sa katawan, ano? Nananawagan na yung inyong katawan na magpahinga naman kayo, magkaroon naman kayo ng oras para sa sarili ninyo, makapag self-care naman kayo, yung ganon ba, Scorpio, no? So this is a beautiful reminder for you na ngayon, no, ilagay ninyo among other priorities ninyo sa buhay, yung health ninyo ang dapat talagang laging nasa top priority. Kasi paano naman ninyo mapaperform ang mga kailangan ninyong gawin, 'di ba? Mga responsibilidad ninyo, mga obligasyon ninyo, trabaho ninyo, if 'di ba, kung hindi maganda ang inyong pakiramdam, 'di ba? Kaya wala din 'yun, baliwala din 'yun, matetenga din ang mga gagawin ninyo, no? But if you are on top of your health, if you are in good shape, kung healthy kayo, you know, magagawa ninyo maging superman, superwoman kayo dahil on top of your health kayo. Wala kayong masamang nararamdaman. You are in good shape, you are healthy. Kaya kahit sandamakmak pa ang kailangan ninyong gawin, makakaya ninyong gawin yan, 'di ba? Kaya you should always put your health, no, on top of your priority. Isingit ninyo yan. You don't need the whole day para mag-self-care kayo, no? Every day lang. Kung kailangan na ninyong itulog nyo na yan. Give it to yourself, no? Kumuha kayo ng oras, no? Bigyan ninyo ng kahit konting panahon ang pag-meditate, ang pag-exercise, kung kailangan, kung pwede kayong mag-exercise, you know, anything, no, na sa tingin ninyo makakatulong para sa ma-maintain ninyo ang good health ninyo, then do it, no? Scorpio, kailangan ninyo yan. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan natin ang mga messages ninyo for today. Pisces, we have Golden Healer Quartz. Open the door. Ayan. So maybe ang iba sa inyo dito, Pisces, masyado kayong closed off, no? Maaring sa iba't ibang sitwasyon ito. Let's say for example, sa mga pakikipagkaibigan na lang, 'di ba? Maaring hindi talaga kayo nakikipagkilala sa ibang tao, maaring hindi kayo open sa pakikipagkaibigan, yung mga ganon. Maaari din naman na sa opportunities ito, no? Maaring may mga kumakatok na opportunities sa inyo, pero alam mo yun, kung ano lang yung alam ninyo, kung ano lang yung focus ninyo, doon lang kayo. So maaring hindi ninyo pinapansin ang iba pang bagay, no, na meron kayo around you, no? Kasi parang ano kayo, hindi siguro kayo open to new things, no? Maaring ganun ang ganap dito for some of you Pisces. But of course, yung mensaheng ito is not for everyone, ano? So just take as it resonates po, no? So maaring ganun ang ganap dito for some of you. Maari din naman na sa pag-ibig ito, 'di ba? Maaring in the past, nagkaroon kayo ng sitwasyon, nagkaroon kayo ng hindi magandang sitwasyon sa inyong relationship, at tapos alam mo yun, yung parang nagkaroon kayo ng
dahilan para hindi na muli kayong magbukas ng puso ninyo para sa pag-ibig. Now, maaaring may ganon sitwasyon. But, you know what, 'di ba, lahat naman tayo nakakaranas ng difficulty, lahat tayo may pinagdadaanan din sa buhay, may kanya-kanya tayong path na pinagdadaanan, iba-iba tayo ng situation. But for you, no, maaring ang iba sa inyo, Pisces, ganito talaga ang nangyayari, no, na maaaring dahil sa mga hindi masyadong magandang nangyari sa buhay ninyo in the past, parang naging sarado na ang puso ninyo, no, para sa bagong sitwasyon, para sa mga bagong tao na dumadating sa buhay ninyo, sa mga iba't ibang klaseng pagkakataon na lumalapit din sa buhay ninyo. So maaaring hindi kayo welcome, hindi ninyo welcome ang mga bagong dumadating sa buhay ninyo. So maaaring gano'n ang sitwasyon dito. Kaya open the door, no? Buksan ninyo ang inyong sarili, buksan ninyo ang puso ninyo para sa mga bagong sitwasyon, para sa mga bagong tao, bagong pagkakataon, ano? Hindi naman yung basta-basta na lang, 'di ba? But you can always use your own judgment and discernment dito. But yung parang pakiusap ng message nito sa inyo, i-consider nyo din, no, yung mga bagong sitwasyon, bagong bagay or bagong tao, no. Pag-iisipan nyo pa rin, no, titignan nyo pa rin kung yan ay maayos, kung yan ay pwede nyo ngang i-welcome sa buhay niyo. Pag-iisipan nyo pa rin, pero yun nga, yung hindi naman masyadong closed off kayo ang sarili niyo, no. So what else? We have Pyrite, let the money flow in. So ayan, so you know what, parang talagang nakasara ang inyong pinto dito sa iba't ibang bagay, no, Pisces, maaring ganon. So most likely talaga meron kayong pinagdaanan sa buhay na medyo yun ang nag-push sa inyo para maging ganito kayo sa ngayon, na closed off talaga, masyado stricto, no. Ayun, thank you Spirit. Parang yung parang masyado kayong stricto na, no, sa mga bagay na i-welcome ninyo sa buhay, sa mga bagay na i-embrace ninyo, yung mga ganon. So in this case, let the money flow in, kasi maaaring may mga barriers talaga, no? May mga barriers. Yung mga negative thoughts natin, negative feelings, emotions natin, those are barriers, no? Between us and our happiness, between us and our success, between us and our prosperity and abundance, between us and our freedom talaga, no? Kaya yun, no? Isa din yun na kailangan ninyong tanggalin, no? Kung meron kayong lack mindset, no? Kung meron kayong negative mindset, no? Negative feelings, negative thoughts, no? Yung mga ganon. Figure out niyo, no, kung ano yung mga thoughts, feelings, and emotions na yun. Kasi makakasagabal yan, or magiging sagabal yan from you receiving abundance, from you receiving blessings, no? Kasi yan, yung parang ipupush niya away from you kung ano yung mga magagandang bagay, no, na dapat ay parating sa inyo. Katulad nila ng perang ito, patulad nila ng financial blessings or financial opportunities na to, no. Kung negative ang naiisip ninyo lagi, talagang hindi yan makakapasok sa inyo, no. So kaya kailangan ninyo na tanggalin ang mga negative feelings, negative thoughts ninyo, no. At papasukin ninyo ang swerte, papasukin ninyo, buksan ninyo ang inyong sarili para sa magagandang pangyayari, magagandang sitwasyon, sa buhay ninyo. So we have Epidote, go deeper. Ayan. Ito din, ang napipick up ko din dito, don't just rely on whatever you are seeing on the surface, no? Katulad lang din ng mga, let's say for example, opportunities, 'di ba? Maaring merong kumakatok sa inyong opportunities, napakaganda ng offer, napakaganda ng sinasabi sa inyo na magiging benefits ninyo, yung mga ganon. You need to go deeper, no, than whatever it is na ino-offer sa iyo sa panlabas, no, na sinasabi sa inyo, because
there are more things that you need to know. There are more things that you need to learn about that. Nang sa gayon, hindi kayo magugulat, no? Kasi hindi naman lahat-lahat sinasabi sa atin, 'di ba? Kung ano ang nilalaman, kung ano ang kasama ng opportunity na 'yan. Kaya wag lang kayo mag-rely din sa kung ano yung sinasabi lang sa inyo, no? You also have to investigate yourself. You also have to do digging pa, no? Alamin ninyo ang lahat-lahat about that opportunity, nang sa gayon mas makakatulong din sa inyo kung marami na kayong alam, marami kayong alam about that opportunity na makapag-decision kayo ng tama, no? Yung ganon. So, what else, Pisces? We have appetite. Get out of your comfort zone. Ayan, Pisces. So, there is an opportunity dito for you that may require you to get out of comfort zone, no? Ito na yung pagkakataon siguro ng time, no, na para mag-evolve na kayo into the best version of yourself. This is the perfect time na din para mag-grow kayo, mag-thrive kayo as a person, yung ganon, Pisces. Kaya, maaring you may take risk dito, no? You may take risk. You may take a leap of faith dito, no? Na kahit hindi ninyo sigurado talaga kung ano yung dadatnan ninyo sa isang opportunity na to, you know, maglalakas loob kayo dito din, no? So, maaring ganon ang sitwasyon ng iba. We also have Amazonite. Yan, loosen your grip. Yan, loosen your grip. And instead, no, kasi parang ano to, ito yung grip ninyo on the outcome, kung anong gusto ninyong maging outcome ng inyong mga endeavors, ng inyong mga sitwasyon, ano? Loosen it, no? Loosen your grip sa bagay na yan. And instead, surrender to the natural ebb and flow of life. Is ialay nyo na lang yan sa Panginoon. Dahil anyways, kung ano naman talaga ang para sa'yo, kung ano ang deserve ninyo, kung ano yung meant for you, that will be given to you in God's perfect timing. 'Di ba? Kaya hindi na natin kailangang ipilit kung ano yung gusto natin. Lalong-lalo na kung kahit anong pilit natin, kahit anong effort natin, ay hindi talaga nag-come to fruition, no? Ang gusto natin, ano na yan, signal na yan, na it's about time na i-surrender nyo na yan sa divine universe. Kasi maraming bagay, di ba, ang beyond our control. Kaya kahit ano yung kapit natin doon sa gusto natin mangyari, ginawa na natin ang lahat, hindi naman din nangyayari. So that is a sign na hindi pa yan meant for us, hindi pa yan tama para sa atin, hindi pa tama sa panahon, yung gano'n. So let's just surrender to God, surrender to the natural ebb and flow of life, and just allow things to unfold organically according to divine timing, no, Pisces? Kasi lahat naman ng bagay nangyayari according to the divine timing. So, good luck, Pisces, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.